Bakit ho ba kami ni Lynette yung magkaaway dahil sa inyo? Dahil anak namin kayo. Ang laban namin, laban ninyo. Kung talagang mahal mong nanay mo, kalimutan mo na si Lynette. Sabi mo you're just friends. Kung friends lang, bakit kailangan mag-secret? Natakot kasi ako eh. Sana talaga magkabati na kami ni Patrice. How could you betray your sister para sa Isagani, no? Magkaibigan lang ho kami. Your friendship with Isagani is forbidden. Makipagkaibigan ka na sa aso. Huwag lang sa anak na nakakadiring luming yon. Kaaway ng pamilya natin, niyayakap mo? Pero Lolo, kaibigan ko lang po talaga si Isagani. And that's the problem. Ang isang kaaway kahit kailan hindi nagiging kaibigan. Galit pa rin po ba kayo sa akin, Lolo? Oo, pero tapos na yun. Ang importante, hindi na maulit. Namusap ko lolo mo, pero desidido siya na iuwi ka ng Manila. I understand. Si Lolo naman yung bata sa bahay na to eh. Kaya't ilalayo kita sa lalaking yun. Alis ka? Nakita ni Lolo ang video. Ayaw na niyang maulit ang nangyari, kaya pinapabalik na niya ako sa Manila. Si Lynette, dadali na sa Maynila. Hindi na daw babalik. Habulin mo na yung Isagani, baka magbago isip nun pag nakita ka pa. Sana maabutan ng Isagani si Lynette. Oo nga, pero gusto ko, wala rin magagawa sa Gani. Aalis din si Lynette. Ayaw mo lang. Huwag ka na maingay. Oh, nasan si Isagani? May dinaanan lang mo sa City Hall. Oo, makikibalita lang daw dun sa scholarship niya. Tapos pinadaan lang mo sa amin itong bisikleta niya nasira kasi. Maglalakad na lang daw siya pa uwi. Ah, ganun ba? O sige, ilagay mo na lang dyan yung bike. Okay. O, pag nakita niyo si Isagani, sabihin niyo umuwi agad, ha? Oh, sige po, sige po. Sige. Salamat. Salamat, Aling. Sige po, una na po kami, Aling Lume. Excited na ako lumuwas sa Maynila. Ang boring kasi dito eh. Walang magawa, walang mapuntahan. Aba, dapat matuwa ka at luluwas na tayo. Sa Maynila, marami tayong magagawa, mapapagkalibangan, maraming malls. Yaya, anong oras luluwasin na Mami? Mamayang gabi daw. Papaalisin mo na yung mga bisita mo. Alam mo ba, si Patrice dapat kasabay natin ngayon lumuwas. Eh ayun, inaway mo kasi, kaya ayaw sumabay sa atin. O, ewan ko ba sa'yo? Kinaibigan mo pa kasi yung Isaganing mahirap na yun eh. Yaya, tama na please. Ayoko munang pag-usapan ng nangyari. Si Isagani. Manong, itigil mo yung kotse. Alam mo, Balae, ang sama talaga ng loob ko dyan sa Jason na yan. Dapat yun ang nabubulok sa kulungan eh. Kasi naman yung anak mo, pabago-bago ng isip. Hayaan mo na, Mare. Aminin mo. Malaki na pinagbago niya. Pasensya ka na dati eh. Pinaglihi ko yan sa toro eh. Sugod ng sugod. Ngayon, nagpapakontrol na siya sa asawa niya. Sa bagay, alam mo, ayoko man sabihin to, pero tingin ko nakabuti kahit papano yung pagkakakulong ni Lumeng, kahit sandali lang. Sinabi mo pero hindi talaga dapat siya ang nabilanggo.
Dapat talaga yung Jason Quintana na yan. Alam mo, huwag magpapakita sa akin yan, Jason, na yan. Kapag nakita ko yan, ako mismo magpaparusa sa kanya. Sino yan? Pilar? Ay! Alika, Si Ampari! Ay! Alika! Ano? Po. Alika! Kamusta na? Ano't napasugod ka? Eh kasi ang tagal ko na kayo hindi nadadalaw. Miss ko na kayo, no? At may pasalubong ka pang dala, ha? Eh, syempre, pizza. Uy! Diyan ho ako nagtatrabaho, manager. Talaga? Mabuti ka pa, may dalang magandang balita. Eh, dito puro problema. Oh, bakit po? Anong latest? Lynette, halika na. Sumakay ka na. Grabe naman ginawa ng mga Quintanang yan. Hindi lang si Luming ang inagrabyado nila ngayon, ha? Pati ngayon ang inaanak ko. Kaya nga inis na inis kami nito si Balai, eh. Alam mo, mula noon hanggang ngayon, masama talaga yung ugali ng mga Quintana na yan. Wala kahit isa sa kanilang mabuti. Wala! Ninang, yung isang magandang bata, yung Lynette, yung maganda, mukhang mabait, ha? Parang hindi nagmana sa nanay niya yun. Naku, Amparin. Huwag kang magpapadala sa kagandahan niya. Siya nga ang punot dulo ng lahat ng gulo dito. Hihintayin kita, Lynette. Pangako ko yun. I feel so helpless, Chito. Wala man lang ako nagawa para sa anak ko. Alam mo, Robert, huwag ka naman ganyan. Ako din naman, hindi ako makapalag kay Uncle. Pero at least pagdating sa business, nakikinig sa'yo si Papa. Pero sa akin kahit saan, hindi. Siguro kung hindi ako lampa. Siguro kung hindi lahat ng business na pinasok ko bagsak. Siguro kung meron lang akong buto. Baka sakaling nakikinig sa akin si Papa. Baka sakali, nagawan ko ng paraan yung pabor ng anak ko sa akin. Alam mo, Robert, tama na. Ang isipin mo na lang, tama naging desisyon ni Uncle. And his decision is best for everyone. Lalo na kay Lynette. Dahil hindi talaga pwedeng magkalapit si Lynette at saka si Isagani. Bawal. Bawal? Dad, bakit bawal sila maging close? Yung dalawa? Hay nako, kay Isagani mo na lang itanong kung bakit yung Lynette na yan ang nagpasimuno sa gulong nangyayari ngayon dito. Uy, ikaw naman ang magkwento. Ano nangyayari sa'yo? Oo nga. Kumusta na yung mga anak mo? Ay, nako, Ninang. Yung 3 babae kasama ko sa Maynila. Yung panganay ko, si Dina. Naku, nabuntis. Ayun, kasama na ngayon yung lalaki niya. Kawawa naman yung anak mo. Kaaga-agang nabuntis. Oo nga, Ninang, nakakahiya eh. Pero, ganun ho yata talaga. Alam niyo naman, mahirap magpalaki ng mga anak na nag-iisa. Single parent ba?
Kasalanan kasi ito lahat ni Berto eh. Alam mo, Berto, napatawad na kita eh. Pero naiinis pa rin ako sa'yo. Eh kung nag-iingat ka sana, hindi sana may kasama ako magpalaki sa mga babae. Ang hirap noon, nagtatrabaho ako, tapos ngayon si Dina buntis. Tama na pa rin. Tama na. Eh, yung bunso mo, kamusta na si Maricel? Ano bang balita doon? Nahanap na ba daw siya ng mga pulis? Ako, Aling Amelia, wala nga ako eh. Sabi ng pulis, 7 taon na daw nakakalipas. Posible ko na daw magkita kami ng anak ko. Kaya pagpalagay ko na lang daw na... Pagpalagay ko na lang daw, Ninang, na si Maricel. Ay na lang ho tayo ng pizza. Masarap po to. Ito yung bestseller namin. Cheese. Sige nga, tikman natin. Dad, ba't bawal maging friend sila Isagani at Lynette? Alam mo, Jason, ikaw talaga lagi kang sumisingit eh. Alam mo, nag-uusap kami mga matatanda. Bigla ka nalang papasok. Dad, curious lang ako. Dahil ba mahirap sila Isagani? I knew it. Kaya tama yung desisyon kong paghiwalayin sila, no? Anyway, tambay muna ako kala Miggy, Dada, bago tayo bumalik sa Manila. Okay lang. Sige, Dad. Tipo, Tito. Sorry hindi ko alam na nandiyan pala si Jason. Chito, kailangan mag-iingat tayo mag-usap tungkol sa dalawa. Lalo pag nandito tayo sa villa. Walang pwedeng makaalam ng katotohanan. Walang pwedeng makaalam na si Lynette at Isagani magkapatid sa ina. Grabe naman pala yung ginawa ng Jason na yan sa'yo, no? Pero huwag ka mag-alala. Gwapo ka pa rin. Kakagusto pa rin sa'yo yung crush mo. Hindi na ako makakabalik si Lynette, Ninang. Hindi na po kami magkikita ulit. Ano? Eh, bakit mo naman nasabi yan? Naramdaman ko lang ho nung huli ko siya nakita. Nung paalis na siya. Hindi siya nagsasalita eh, pero... umiyak lang siya nang umiyak. Nakita ko sa mga mata niya na parang... hindi na talaga siya makakabalik dito. Ay... alam mo, Isagani, sana makita ko na yung anak ko, ano? Para siya na lang irereto ko sa'yo. Para siya na lang crush mo. Ninang naman eh. Hayaan mo na muna si Lynette. Alam mo, ngayon hindi kayo magkasama. Pero hindi mo masasabi kung anong pwede mangyari bukas. Katulad ko, tsaka ng anak ko. Hindi ko siya kapili ngayon. Pero alam ko, magkikita kami ulit. Kahit anong sabihin ng mga polis, nararamdaman ko buhay pa ang anak ko. At magsasama kami muli. O, nandito na tayo. Siguro naman, titigil ka na sa pag-iyak. Nalungkot kasi ako, Yaya eh. Pakiramdam ko, di na kami magkikita ulit ni Isagani.
Hindi na talaga. Ewan ko ba sa'yo? Ako, hindi ko alam kung anong gagawin ng mami mo pag naalaman niya na kanina nagkita pa kayo. Yaya, baka naman pwedeng hindi na malaman ni Mommy yung nangyari kanina. Nako, hindi pa pwede. Kailan ba ako nagsinungaling sa mami mo? Ewan ko sa'yo, bata ka. Bakit ba kasi bumaba ka pa? At nakipagtitigan ka pa? Ano ibig sabihin nun? Let's go. I can't wait to leave this stinky town. Bawas-bawasan mo yung kakalaro mo, ha? Oo, Dad. Mabilisan mo, yung mami mo nag-aantay na sa kotse. Yeah. Sige. Chito. Oh, yes, Uncle. Oh, kaya-kaya mo na yan, ha? Ikaw nang bahala dito. Sige po. Sige. Papa. Meron sana akong request eh. Ano na naman? Baka pwedeng paiwan ako dito sa Villa Quintana. Ako nang mamamahala dito. Robert, anong alam mo sa business? Yung mga negosyong pinahawak ko sa'yo, nalugi, bumagsak. Kaya nga, pero maybe you could give me a chance. Sige na, Papa. Sige. Okay. But don't disappoint me. I won't, Papa. No, Chito. Dito ka na muna. Alalayan mo si Robert. Kung sakaling pumalpak siya, at least, konti na lang mawawala sa akin, pero... Okay? Apo, Uncle. Sige. Thank you. Biruin mo, yung mga anak niyo ni Robert nagkagustuhan. Yung parang naudlot sa inyo ni Robert, natutuloy sa mga bata. Ba't parang kinikilig ka pa? Siyempre naman, Lumeng, tignan mo ha. Yung naudlot sa inyo ni Robert, ayun, kay Isagani at saka kay Lynette nangyayari. Amparing, hindi pwede. Magkapatid sila. Pareho silang anak ni Robert, magkapatid sa ama. O alam ko naman yun. Ang sinasabi ko lang, Lumeng, naaawa ko dito sa inaanak ko. Lalo na kay Isagani, no? Para kasing Romeo and Juliet. Alam mo yun, yung magkaaway yung mga pamilya nila, tapos nagkagustuhan, nagkainlaban, pero hindi pwede. Kaya ayun, ending, tragedy. Nagpakamatay silang dalawa. Tumigil ka nga dyan. Hindi ako papayag na mangyari yun. Gagawin ko ang lahat na mapaglayo sila. Wow, si bangis mo, Lumeng, ha? Hay, alam mo, kung sa akin mangyari yan, hindi ko pipigilan ang anak ko pag na-inlove siya. Magkapatid nga sila. Oo nga, pero si Marisol kaya, may love life pa kaya. Alam mo, Lumeng, minsan, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Tuwing may nakikita akong mga dalaga, parati kong tinitignan yung balikat nila. Kasi naaalala mo, yung anak kong si Maricel, di ba meron siyang balat sa balikat? Nay! Meron pa ng balat sa balikat to, Berto. Pa rin, talaga bang hindi ka natitigil ng kakaganyan mo tuwing naaalala mo si Berto?
Eh, hindi ko mapigilan luming eh. Naaalala ko si Berto na si Cynthia. Huwag ka na makikipagkita doon sa isaganin niyo. Masahol pa sa halik ni Judas ang ginawa mo sa pamilya natin. Hindi na tayo pwede magkita ulit. Hindi na tayo pwede maging magkaibigan. So I guess this is goodbye. Paalam, Lynette. I'm sorry, Miss Agani. Hindi ko matutupad ang promise ko. Sorry, Robert, ha. Sinabihan ako ni Uncle, eh. Samahan daw kita rito. Okay lang yun, Chito. Naiintindihan ko. Hindi naman talaga ako magaling sa business. Pero sigurado ako, hindi ako mabibigo ngayon. Matutunayan ko na kaya ko magpalago ng negosyo. Huwag kang mag-alala. Babakapan kita. Susuportahan kita all the way. I want to succeed. Kasi pangarap ni Lynette ito eh. Gusto kong ituloy yung hindi niya matuloy. Para sa kanya. Robert? Robert! Ano tong sinasabi ng papa na may iwan ka daw dito at ikaw magpapatakbo ng bed and breakfast? I will not allow it. Pumayag na si Papa. So kahit ano sabihin mo, I'm gonna stay. Hindi ako papayag na dito ka. Ano? Gusto mo maging close kayo ulit ni Lumeng? Ano ka ba naman, Stella? Hanggang ngayon ba pinagsisilosa mo si Lumeng? Yes! Dahil ikaw ang gumagawa ng paraan para magkalapit kayo ulit. Ay, hindi ba nga? Ikaw ang nagpalabas sa kanya sa kulungan? I'm not gonna have this argument again. Pumayag na si Papa, so I'm staying. Kung anong gusto mo isipin, isipin mo. Robert, ah! Robert! Sinasabi ko sa'yo, pag nalaman ko nakikita kayo ulit ni Lumeng, susunogin ko tong Villa Quintana! No! Susunogin ko ang buong San Isidro! Robert! Totoo ang sinasabi ko, Chito. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo ba tulungan kita mag-enroll? Why would I need your help? Concerned lang naman ako sa favorite sister ko. I don't need your help. At lalong hindi ako magpapatulong sa sister na niloloko lang ako. Papa, hindi mo pa papababalikin si Robert dito? Hayaan ko na lang na magkabalikan si Robert at si Lumeng. Anytime pwede silang magkita doon. Anytime pwede silang maging close at anytime pwede din silang magkabalikan. Hindi mangyayari yun, Stella. At paano ka naman nakakasigurado doon, Papa? Kahit public school yon, top-notch ang education sa Maharlika State University. Yun nga yung reason kung bakit pinayagan nila akong doon mag-aral. Naisip ko lang si Isagani. Saan kaya siya mag-aaral? Dear Mr. Samonte, we are glad to inform you that you have passed the examinations in Maharlika State University. Sabihin mo, kaya ka nagsusumikap kasi may gusto kong patunayan sa pamilya ni Lynette. Wala tayong babayaran sa tuition dahil nakakuha siya ng scholarship. Kaya lang, yung boarding house, tayo sasagot nun. Oo naman. Hindi ba naikwento sa'yo nila, inay? Magrarasyon ako ng nilupak. 2 beses ang araw, doble pa bayad. Sino naman ang bibili? Si Robert.